Ang kasong pag-uusapan natin ngayon ay naganap sa Ueno Station matatagpuan sa distrito ng Taito sa Tokyo, Japan. Isa ito sa pinakamahalagang himpilan ng tren sa lugar dahil dinaraanan ito ng mahigit 6 na linya ng tren, kabilang ang JR at Shinkansen. Kaya naman madali ang transportasyon at araw-araw ay dinarayo ng napakaraming tao. Dahil maunlad din ang ekonomiya sa lugar, marami ang pumupunta rito upang maganap ng magandang oportunidad sa trabaho at negosyo. Ang pangunahing tauhan sa kasong ito ay si Takashima Ryotaro, 55 taong gulang. Isa siyang mayamang negosyante sa industriya ng pagkain at nagmamay-ari ng ilang kilalang restaurant sa Ueno, Tokyo. Ang kanyang asawa ay si Sachiko na 56 na taong gulang. Mayroon silang 2 anak na babae at ang panganay na 28 taong gulang ay kasama nilang nakatira sa Japan, habang ang bunsong anak naman na 20 taong gulang ay naninirahan naman sa Estados Unidos. Noong isang araw ng Abril ng 2024, gaya ng kanilang nakasanayan ay magkasamang nagbisikleta ang mag-asawa upang libutin at tingnan ang kanilang mga restaurant sa Ueno. Ngunit matapos iyon, bigla na lamang silang nawala ng walang anumang paliwanag. Batay sa mga nakalap na impormasyon, uli silang nakitang sumakay sa isang itim na sasakyan. Kaya ano nga ba ang totoong nangyari sa mag-asawang Takashima? Martes, 16 ng Abril 2024, bandang 6:50 ng umaga, sa Nasumachi sa distrito ng Nasu, humigit kumulang 93 miles ang layo mula sa Ueno. Isang manggagawa sa kagubatan ang naghahanda upang simulan ang kanyang karaniwang trabaho. Habang papasok siya sa masukal na bahagi ng kagubatan ay napansin niya ang kakaibang amoy ng nasusunog na bagay. Dahil nag-aalala siyang baka may nasunog ay agad siyang naging alerto at nagsimulang hanapin kung saan nanggagaling ang usok. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanap, nakita niyang may usok na umaakyat sa isang maliit na batis sa di kalayuan, kaya mabilis siyang tumakbo papunta roon upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit paglapit niya ay labis siyang nabigla sa kanyang nakita. May 2 anyong mistulang mga manikin na nasusunog at magkakrus ang pagkakahiga na parang hugis letrang X. Dahil halos lubusan ng natupok ang mga ito ay hindi niya agad matiyak kung tao ba ang mga iyon o mga manikin lamang. Sa sobrang gulat ay agad niyang inilabas ang kanyang telepono at dali-daling tumawag sa pulisya. Pagkatanggap ng ulat ay mabilis na dumating ang mga otoridad sa lugar at kaagad nilang isinara ang paligid ng kagubatan at sinimulan ang masusing investigasyon. Maya-maya pa ay dumating din ang ilang mamamahayag matapos kumalat ang balita tungkol sa insidente. Dahilan upang makatawag ito ng malaking pansin mula sa publiko dahil sa kakaibang kalagayan ng pinangyarihan. Sa mas malalim na pagsusuri ay nakumpirma ng mga pulis na 2 bangkay ng tao ang nasa lugar at nakapwesto ang mga ito sa hugis letrang X. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa gamit ang lubid, habang ang kanilang mga ulo ay binalot ng dilaw na plastic bag na pinalibutan pa ng ilang patong ng duct tape. Hindi pa tuluyang namamatay ang mga apoy sa kanilang mga katawan nang matagpuan sila at dahil dito ay lalo pang naging misteryoso ang kabuang eksena. Sa paligid ng lugar ay napansin din ng mga pulis ang mga bakas ng paghila sa damuhan at isang hindi nagamit na lalagyan ng gasolina. Dahil sa mga ebidensyang ito ay lumitaw ang posibilidad na hindi sa kagubatang iyon unang nangyari ang krimen. Sa paunang pagsusuri, pinaniniwalaan ng mga investigador na maaaring tinakpan ng salarin ang ilong at bibig ng 2 biktima gamit ang plastic bag upang hindi sila makahinga. Saka dinala ang kanilang mga katawan sa kagubatan upang doon itapon. Batay naman sa antas ng pagkasunog ng mga bangkay, tinatayang hindi pa gaanong katagal umalis ang salarin bago natagpuan ang mga ito. Ayon sa manggagawa sa kagubatan, napakalayo at liblib ng lugar na iyon. Karaniwan lamang may mga taong pumupunta roon tuwing tagsibol upang mangalap ng mga ligaw na gulay o magputol ng kahoy. At sa mga ordinaryong araw ay halos wala siyang ibang nakakasalubong habang nagpapatrolya. Dahil sa tindi ng pagkasunog ng mga bangkay, hindi na matukoy ng mga otoridad ang edad ng mga biktima batay lamang sa kanilang itsura. Nang alisin nila ang duct tape na nakabalot sa mga ulo nito, nakita nilang malubha ang pinsalang tinamo ng kanilang mga mukha at halos hindi na makilala ang kanilang pagkakakilanlan.
Sa pamamagitan ng DNA examination, nakumpirma na ang dalawang biktima ay ang mag-asawang Japanese-Chinese na sina Takashima Ryotaro, 55 taong gulang at Sachiko, 56 na taong gulang. Lumabas din sa pagsusuri na pareho silang nagtamo ng maraming bali sa bungo dulot ng malalakas na hampas gamit ang matigas na bagay. Gayunpaman, ang opisyal na sanhi ng kanilang pagkamatay ay kakulangan ng hangin matapos mapuwersa ang kanilang leeg. Batay sa forensic examination, tinatayang bandang alas 4 ng madaling araw ng ika-16 ng Abril sila namatay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nalaman ng pulisya na ang mag-asawa ay nakatira sa Ueno, Tokyo at nagmamayari ng mahigit 100 kilalang restaurant sa lugar. Maraming taon na ang nakalipas nang lumipat sina Takashima mula China patungong Tokyo. Pinaniniwala ang upang mas madali siyang makibagay sa lipunang Hapon. Ginamit niya ang pangalang Takashima Ryotaro bilang kanyang pangalang Hapones. Noong mga unang taon niya sa Japan ay iba-iba muna ang kanyang naging hanap buhay. Kalaunan ay nakilala niya si Sachiko at mula roon ay nauwi sa pag-iibigan hanggang sa sila ay nagpakasal. Tulad niya ay mula rin sa China si Sachiko. Ngunit hindi tulad ng kanyang asawa na mayroon pa ring kapansin-pansing accent kapag nagsasalita ng Japanese. Halos walang bakas ng banyagang punto ang paraan ng kanyang pagsasalita. Naging kakaiba at patok ang konsepto ng kanilang barbecue restaurant kaya mabilis itong dinagsa ng mga customer at pagsapit ng 2020. Nang maraming negosyo sa Ueno ang napilitang magsara dahil sa epekto ng pandemya ng COVID-19, nakita ito ni Takashima bilang isang pagkakataon upang palawakin ang kanyang negosyo. Agad niyang binili ang mahigit 100 nagsarang establishmento saka ipinaayos ang mga ito at ginawang mga barbecue at sushi restaurant. Dahil magkakatabi halos ang lahat ng kanyang mga restaurant sa iisang kalye ay pabirong tinawag ng mga residente ang lugar na ito bilang Takashima Street. Gayunpaman, kahit mabilis na lumawak ang kanilang negosyo ay hindi naging maganda ang reputasyon ng mag-asawa sa industriya ng mga restaurant sa lugar. Madalas silang magkaroon ng alitan sa ibang may-ari ng negosyo at may ilang pagkakataon pang kinakailangang mamagitan ang pulisya. At dahil ito ang posibleng direksyon ng investigasyon ay isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga restaurant na pagmamay-ari ng mag-asawa. Sa isa sa kanilang barbecue restaurant, nakilala nila ang panganay na anak na babae ng mag-asawa. Nang ipaalam sa kanya ang sinapit ng kanyang mga magulang, labis siyang nasaktan at nakiusap sa mga pulis na alamin ang buong katotohanan upang mabigyan ng hustisya ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanya ay masipag at porsigido sa negosyo ang kanyang ama at ina at kahit nakamit na nila ang kaginhawaan sa buhay ay hindi sila tumigil sa pagtutok sa kanilang mga negosyo. Halos araw-araw ay umiikot sila sakay ng kanilang bisikleta upang tingnan ang bawat restaurant at kung minsan ay sumusubok pa ng mga bagong recipe. Noong araw na nangyari ang krimen ay wala siya sa bahay dahil may iba siyang lakad. Dahil dito ay wala siyang alam kung saan nagtungo ang kanyang mga magulang matapos silang umalis. Pagkatapos ng panayam na iyon ay ipinagpatuloy ng mga pulis ang pagbisita sa iba pang restaurant ng pamilya Takashima. Isang empleyado ang nagsabing nakita pa niya si Takashima Ryotaro na nagsisiyasat sa kanilang restaurant bandang alas 8 ng gabi noong ika-15 ng Abril, ngunit hindi na niya alam kung saan ito nagtungo pagkatapos noon. Kilala rin umano si Takashima bilang isang maigpit na amo na bihirang magpagkwentuhan sa kanyang mga empleyado. Dahil dito ay wala ring nagtangkang magtanong tungkol sa kanyang mga plano o pupuntahan. Sa mas malalim pang investigasyon ay natuklasan ng pulisya na upang makatipid sa gastusin, karamihan sa mga empleyado ng kanilang mga restaurant ay hindi mga Hapones, kundi ang mga ito ay nasa Japan lamang gamit ang pansamantalang tourist visa. Mababa ang kanilang mga sahod at madali silang sumunod sa mga utos, kaya sinamantala umano ni Takashima ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagkuha ng maraming dayuhang manggagawa. May isa pa siyang nakagawiang gawin. Palagi niyang minomonitor ang CCTV ng lahat ng kanyang mga restaurant gamit ang kanyang cellphone. At kapag may nakita siyang empleyadong tila walang ginagawa ay agad siyang tumatawag upang magbigay ng utos. Ayon sa ilang empleyado, kapwa napakahigpit ni Takashima at ng kanyang asawa.
Madalas silang magsagawa ng inspeksyon sa mga restaurant at kinakaltasan ng sahod ang sinumang mahuling hindi abala sa trabaho at dahil dito, halos buwan-buwan ay may mga empleyadong nagre-resign dahil sa mahigpit nilang pamamalakad. Gayunpaman ay hindi ito gaanong nakaapekto sa operasyon ng kanilang mga restaurant dahil mabilis din silang nakakahanap ng mga bagong empleyadong papalit sa mga umaalis. Sa puntong ito ay naisip ng mga pulis na maaaring may dating empleyadong nagtanim ng matinding sama ng loob sa mag-asawa at posibleng iyon ang ugat ng kanilang pagkamatay. Batay sa investigasyon, isang buwan bago ang insidente ay sinibak sa trabaho ang isang empleyado na tatawagin na lamang sa pangalang A dahil hindi isinapubliko ang kanyang tunay na pangalan. Nauwi sa matinding pagtatalo ang kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Habang siya ay paalis ay nagbitiw pa umano siya ng banta na balang araw ay paghihigantihan niya ang mag-asawang itinuring niyang walang awa. Agad naman siyang natuntun ng pulisya upang kunin ang pahayag. Inamin ni A na totoong hindi niya gusto ang mag-asawa dahil ayon sa kanya, hindi raw sila naging mabuti sa kanilang mga empleyado at madalas pa silang pagsalitaan ng masakit. Sinabi rin niyang hindi na niya kinaya ang sitwasyon kaya nagpasya siyang umalis sa trabaho. Ngunit sa kanyang huling araw, ipinaalam umano ng mag-asawa na kakaltasan pa siya ng katumbas ng 3 araw na sahod. Dahil dito ay labis siyang nagalit at nauwi sa matinding pagtatalo. Ayon kay A, sa sobrang galit niya ay nakapagbitiw siya ng mga salitang tungkol sa paghihiganti. Gayunpaman, iginiit niyang bugso lamang iyon ng damdamin at wala siyang tunay na balak na isakatuparan ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa rito ay sinabi ni A na agad siyang nakahanap ng bagong trabaho sa tulong ng kanyang mga kaibigan kaya wala siyang dahilan upang paghigantian ng mag-asawang Takashima. Pinatunayan din ng kanyang mga kaibigan ang kanyang alibay kaya ipinagpatuloy ng pulisya ang investigasyon sa iba pang mga negosyo sa paligid. Halos pare-pareho ang naging pahayag ng kanilang mga nakausap na hindi raw maganda ang ugali ng mag-asawang Takashima. Ayon sa may-ari ng isang ramen restaurant, si Sachiko ay payat, laging maayos ang kanyang mukha dahil sa make-up, ngunit napakabilis uminit ng ulo. Kapag siya ay nakikipagtalo ay napakalakas ng kanyang boses, kaya naririnig ito ng halos lahat ng nasa paligid. Samantala, si Takashi Ryotaro naman ay madalas umanong magmura sa wikang Chinese. Kahit hindi ito naiintindihan ng karamihan, kumbinsido silang hindi maganda ang kanyang mga sinasabi. Isa sa mga ugaling ikinainis ng ibang negosyante ay ang madalas na panghikayat ng mag-asawang Takashima sa mga dumaraan sa kalsada upang kumain sa kanilang restaurant. Dahil dito ay nababawasan ang mga customer ng mga kalapit na negosyo. Kahit ilang beses silang pakiusapang itigil ito, sa halip na makinig ay ininsulto pa umano ni Takashima ang mga nagrereklamo at sinasabing sila mismo ang may kasalanan kung bakit mahina ang kanilang negosyo. Bukod dito ay sinabi rin ng ilang residente na hindi umano responsable ang mag-asawa pagdating sa kalinisan. Dahil hindi nila maayos na itinatapon ang mga tira-tirang pagkain, dumami ang mga ipis at daga sa lugar na naging sanhi pa ng mga reklamo ng mga customers sa mga kalapit na restaurant. Ayon naman sa may-ari ng isang barbecue restaurant, naglagay pa siya ng kahoy na harang upang pigilan ang mga Takashima sa panghihikayat ng customer sa tapat ng kanyang negosyo. Ngunit madalas umano itong sadyaing itumba ni Sachiko habang kunwari ay aksidente lamang ang nangyari, dahilan upang lalo pang lumala ang alitan nila sa ibang negosyante. Dahil sa patuloy na alitan ay nagkaroon pa ng mainitang pagtatalo sina Sachiko at ang may-ari ng barbecue restaurant na muntik nang humantong sa pisikal na komprontasyon. Kinailangan pang mamagitan ng pulisya at kalaunan ay umabot pa sa korte ang kanilang sigalot. Gayunpaman, hindi pa rin nagbago ang mag-asawa. Ipinagpatuloy nila ang panghihikayat ng mga customers sa kalsada at kung minsan ay nagpapakalat pa umano ng masasamang kwento tungkol sa ibang mga restaurant upang makahikayat ng mas maraming customer. Dahil dito, nabuo sa pulisya ang hinalang marami ng nakaalitan ang mag-asawang Takashima at posibleng may negosyanteng kumuha ng mga miyembro ng sindikato upang paghigantian sila. Pinatibay pa ito ng pagkakatagpo sa mga bangkay na nakapwesto sa hugis letrang X na kahawig ng istilong iniuugnay sa ilang grupong kriminal.
Dahil dito ay lihim na sinuri ng pulisya ang mga may-ari ng negosyo sa lugar at natuklasang ang isang may-ari ng sushi restaurant na tatawagin na lamang sa pangalang B ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng isang sindikato. Lumitaw sa investigasyon na binayaran ni B ang mga taong ito upang takutin ang restaurant ng mag-asawang Takashima. Sa tuwing may empleyado ng Takashima na manghihikayat ng customer sa kalsada ay agad umano silang tinatakot ng mga iyon. Dahil dito ay ipinatawag ng pulisya si Ginoong B upang tanungin. Sa kanilang pag-uusap ay hindi niya itinanggi ang kanyang ginawa. Inamin niyang kumuha siya ng mga miyembro ng sindikato dahil matindi ang kanyang galit sa mag-asawa at gusto lamang niya silang takutin bilang leksyon. Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang balak na saktan ang mga ito. Tungkol naman sa kanilang pagkamatay ay sinabi niyang wala siyang alam sa tunay na nangyari. Bilang patunay, kusa niyang ibinigay sa pulisya ang mga numero ng telepono ng mga miyembro ng Yakuza na kanyang nakausap. At matapos mapatunayan ang kanyang pahayag sa investigasyon ay tuluyan ng naalis ang hinala laban sa kanya. Samantala ay sinuri naman ng pulisya ang napakaraming CCTV footage mula sa paligid ng mga restaurant ng mag-asawang Takashima. Sa kanilang pagsusuri ay natuklasan nilang noong gabi ng ika-15 ng Abril, isang araw bago ang krimen bandang 9:00 ng gabi. Nakita sa CCTV si Takashima Ryotaro na nagbibisikleta sa Ameyoko Shopping Street sa Ueno. Makalipas ang ilang sandali ay nakita rin sa ibang kamera ang kanyang asawa na nakasakay sa isa pang bisikleta. Bandang 11:00 ng gabi, nakita ang mag-asawa na sumakay sa isang itim na sasakyan. Makikita rin sa video na may iba pang tao sa loob ng kotse at tila magkakakilala silang lahat dahil masaya pa silang nag-uusap habang umaalis. Malinaw ding nakunan ng CCTV ang mukha ng nagmamaneho at sa tulong ng facial recognition. Nakilala siya bilang Seryo Maeda, 36 na taong gulang at isang senior manager sa isang real estate company. Agad siyang pinuntahan ng pulisya upang kunan ng pahayag. Inamin naman ni Ryo Maeda na nakipagkita siya sa mag-asawang Takashima noong gabi ng ika-15 ng Abril. Dahil madalas siyang lapitan ng mga ito para sa mga transaksyon sa real estate, matagal na silang magkakilala. Isang linggo bago ang insidente, tumawag umano si Takashima Ryotaro at sinabi na interesado siyang bumili ng isang commercial property sa distrito ng Hirakawa sa Tokyo. Dahil abala sila sa araw ay napagkasunduan nilang tingnan ang property noong gabi ng ika-15 ng Abril. May isa pa umanong kliyente na interesado rin sa lugar kaya isinama rin ito ni Ryo Maeda na umupa ng sasakyan para sa kanilang kliyente. Pagdating sa property ay nagpasya ang mag-asawang Takashima na sila na lamang ang maglibot habang ipinapakita ni Maeda ang ibang property sa isa pang kliyente. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan niya silang tawagan ngunit hindi na sila makontak. Ilang beses pa niya silang hinanap bago tuluyang umalis sa pag-aakalang nauna na silang umuwi. Nang siyasatin ng pulisya ang property sa distrito ng Hirakawa, nakakita sila ng mga patak ng dugo sa garahe. Sa DNA examination ay nakumpirmang pag-aari ito ng mag-asawang Takashima. Dahil dito ay naniniwalang mga investigador na doon unang inatake ang mag-asawa kaya naging pangunahing suspect si Ryo Maeda, bagamat kulang pa noon ang ebidensya upang makapagsampa ng kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay kusang sumuko sa pulisya ang isang lalaking nagngangalang Hirayama Ayakin. Inamin niyang inutusan siya ng kanyang amo na bumili ng duct tape, lubid at gasolina pati na ang ipagamit ang kanyang sasakyan. Iginiit niyang hindi niya personal na kilala ang mag-asawang Takashima at sinunod lamang niya ang utos ng kanyang amo. Ayon sa kanyang salaysay, bandang 10:00 ng gabi noong ika-15 ng Abril, iniwan niya ang kanyang itim na sasakyan at ang mga biniling gamit sa isang parking lot sa distrito ng Asakusa para kunin ang dalawang lalaki. Pagkatapos nito ay umuwi na siya at nalaman lamang ang posibleng kaugnayan ng mga gamit sa krimen nang mapanood niya ang balita sa telebisyon. Sinabi ni Ayaki na minsan lamang niyang nakasama ang dalawang lalaki at hindi niya alam ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Tumanggi rin siyang pangalanan ang kanyang amo dahil natatakot umano siya rito. Dagdag pa niya,
Kinuha rin ng kanyang amo ang kanyang cellphone upang walang makuhang malagang ebidensya ang pulisya. Dahil dito, naghinala ang mga investigador na maaring may kaugnayan ang kaso sa isang organisadong grupong kriminal. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang itim na sasakyan sa lungsod ng Kashigoya, Saitama Prefecture. Sa loob nito ay may martilyo at mga bakas ng dugo na kalaunan ay nakumpirmang mula sa mag-asawang Takashima. Dahil dito, pinaniniwalaan nilang sa bahay unang isinagawa ang krimen bago din nila ang mga bangkay sa batis upang sunugin. Sa puntong ito, naging mahalagang susi si Hirayama Ayakin sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng taong tinatawag niyang amo. Batay sa investigasyon, nagtapos si Hirayama Ayakin sa isang technical college sa Tokyo at mula noong 2023 ay nagtatrabaho sa isang construction site sa Ibaraki Prefecture. Nang kausapin ng pulisya ang kanyang mga katrabaho, pare-pareho nilang inilarawan siya bilang isang tahimik, masipag at mapagkakatiwalaang tao. Sinabi rin nilang hindi nila kailanman narinig na binanggit niya ang tungkol sa isang taong tinatawag niyang amo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isang netizen na nakakita ng video noong 2023 na nagpapakita ng matinding pagtatalo ng mag-asawang Takashima at ilang may-ari ng mga kalapit na negosyo. Ipinakita ito ng pulisya kay Hirayama Ayakin at tinanong kung ang lalaking nasa video ang tinutukoy niyang amo. Ngunit mariin niya itong itinanggi at tumangging isiwalat ang pagkakakilanlan nito. Dahil naniniwala ang pulisya na kusang sumuko si Ayakin dahil hindi niya kayang tiisin ang matinding pressure, lalo pa nilang pinahigpit ang interogasyon. Sa huli, bumigay rin siya at itinuro ang kanyang amo na si Sasaki Hikaru, 28 taong gulang mula sa Fukuoka Prefecture. Lumabas sa investigasyon na siya ay pinalaki ng kanyang ina bilang solo parent at nagsimulang magtrabaho matapos ang middle school bilang waiter at insurance salesman. Gayunpaman ay wala siyang personal na ugnayan o malinaw na motibo laban sa mag-asawang Takashima. Kaya naghinala ang pulisya na may isa pang taong kumikilos sa likod ng buong plano. Napag-alaman din na si Sasaki ay isang ambisyosong tao na kalaunay nasangkot sa mga iligal na gawain at minsan ang naipadala sa isang correctional facility. Matapos makuha ang salaysay ni Hirayama Ayakin, agad na naglabas ang pulisya ng nationwide arrest warrant laban kay Sasaki Hikaru. Noong ika-29 ng Abril, naaresto si Sasaki Hikaru sa isang paliparan sa Naha, Okinawa Prefecture habang papunta umano sa kanyang bayan sa Fukuoka. Nang kapkapan siya ng pulisya ay nakumpiska ang ilang cellphone kabilang ang ginagamit niya sa pagkikipag-ugnayan kay Hirayama Ayakin. Mula sa records ng kanyang mga tawag, natukoy ng mga investigador ang dalawa pang sospek na sina Wakayama Kurado, isang 20 taong gulang na dating Japanese child actor at si Kang Kwang-ki, isang 20 taong gulang na South Korean national. Ikinagulat ito ng pulisya dahil minsan ang nakilala si Wakayama sa industriya ng entertainment bago tuluyang mawala sa publiko. Noong una ay tumangging magsalita ang mga sospek, ngunit kalaunan ay umamin si Sasaki Hikaru. Ayon sa kanila ay may nag-alok sa kanila ng 10 million yen kapalit ng pagpatay sa mag-asawang Takashima. Dahil desperado siya sa pera ay tinanggap niya ang alok at isinama sina Hirayama Ayakin, Wakayama Kurado at Kang Kwang-ki kapalit ng bahagi sa kabayaran. Iginiit niyang wala silang personal na galit sa mag-asawang Takashima at pera lamang ang dahilan ng kanilang pagpayag. Magkakaibigan na umano silang apat at pabiro nilang tinatawag ang kanilang grupo na 4 heroic drunks. Matapos pagplanuhan ng krimen, napagkasunduan nilang dalhin ang mag-asawang Takashima sa isang bakanteng bahay sa distrito ng Hirakawa na kanilang piniling maging pangunahing lugar ng krimen. Si Hirayama Ayaki naman ang bumili ng martilyo, duct tape, gasolina at iba pang kagamitang gagamitin sa kanilang plano. Noong araw ng krimen, sina Wakayama Kurado at Kang Kwang-ki ang naunang nagtago sa loob ng bahay. Nang dumating ang mag-asawang Takashima ay bigla nila itong inatake at pinukpok sa likod ng ulo gamit ang mga martilyo. Dahil hindi inaasahan ng mag-asawa ang pag-atake ay agad silang nawala ng malay. Pagkatapos nito ay ginamit ng mga sospek ang nakahandang mga lubid upang higpitan ang leeg ng dalawang biktima hanggang sa tuluyan silang mawala ng buhay. Kasunod nito,
Sina Sasaki Hikaru at Hirayama Ayakin ang nagtali sa mga katawan ng mag-asawa. Isinakay ang mga ito sa compartment ng sasakyan at noong gabing iyon ay dinala sa liblib na kagubatan sa Nasumachi. Sa tabi ng isang maliit na batis ay binuhusan nila ng gasolina ang mga bangkay bago sinunog. Inakala ng grupo na mabubura nito ang lahat ng bakas ng krimen, ngunit kinaumagahan ay natagpuan na agad ang mga bangkay. Isa sa pinakaikinagulat ng pulisya sa kasong ito ay ang pagkakasangkot ni Wakayama Kurado na isang dating child actor. Nang maisapubliko ang impormasyong ito ay marami ang hindi makapaniwalang nasangkot siya sa isang mabigat na krimen kapalit lamang ng pera. Sa kanyang salaysay ay sinabi ni Wakayama na nadiskubre siya ng isang talent scout noong bata pa siya at maagang pumasok sa entertainment industry. At dahil halos araw-araw siyang nagtatrabaho ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Habang tumatagal ay humina ang kanyang karera bilang artista at nabigo rin siyang matupad ang kanyang pangarap na maging profesional na manlalaro ng soccer. Dahil dito ay nahirapan siyang makahanap ng maayos na kabuhayan. Sa panahong iyon ay nakilala niya si Kang Kwangki sa isang bar at mabilis silang naging magkaibigan. Si Kang naman ay lumaki sa isang mayamang pamilya, ngunit biglang nagbago ang kanyang buhay nang malugi ang negosyo ng kanyang mga magulang. Hindi niya matanggap ang malaking pagbabago sa kanilang kalagayan, kaya nasangkot siya sa masasamang gawain at kalaunan ay pinalayas ng kanyang pamilya. Sa panahong iyon ay ipinakilala siya ni Wakayama kina Sasaki Hikaru at Hirayama Ayakin. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap, nabuo sa pulisya ang paniniwalang ang grupong tinatawag na Four Heroic Drunks ang pumatay sa mag-asawang Takashima kapalit ng salapi. Ayon kay Sasaki Hikaru, may isang taong nag-alok sa kanila ng 10 million yen upang isagawa ang krimen. Sinabi rin niyang hinati nila ang perang iyon, ngunit nang tanungin ang iba pang sospek, hindi nagtugma ang kanilang mga pahayag tungkol sa eksaktong hatian. Gayunpaman, malinaw sa pulisya na pera ang pangunahing motibo sa pagpatay. Sa muling interogasyon ay iginiit ni Hirayama Ayakin, Wakayama Kurado at Kang Kwangki na hindi nila kilala ang tunay na utak sa likod ng plano. Ayon sa kanila ay tinanggap lamang nila ang trabaho kapalit ng pera at hindi na sila nagtanong pa. Samantala, si Sasaki Hikaru lamang ang direktang nakipag-ugnayan sa taong nagbigay ng utos. Gayunpaman ay nanatili siyang tikom ang bibig at tumangging isiwalat ang tunay na pagkakakilanlan nito. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang lalaking nagngangalang Harada Kenko ang lumapit sa pulisya at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Nagtatrabaho siya sa industriya ng mga restaurant at malapit sa mag-asawang Takashima. Madalas silang magsalo sa pagkain, magkwentuhan at magpalitan ng mga ideya tungkol sa pamamahala ng negosyo. Ayon kay Harada ay kasama ng mag-asawa sa bahay ang kanilang 28 taong gulang na panganay na anak na babae. Gayunpaman ay hindi umano ito gaanong interesado sa pagpapatakbo ng kanilang mga restaurant kaya nag-aalinlangan silang maipagpatuloy nito ang negosyo. Ngunit iba naman ang tingin nila sa nobyo nito na si Seikin Saiban. Si Seikin Saiban na 32 taong gulang ay nasa isang domestic partnership sa panganay na anak ng mag-asawang Takashima. Bagamat hindi pa sila legal na kasal ay siya na ang namamahala sa malaking bahagi ng negosyo ng pamilya. Siya ang nangangasiwa sa mga empleyado, bumibili ng mga supply at naghahanap ng mga bagong lokasyon para sa mga restaurant. Sa simula ay labis siyang pinagkakatiwalaan ng mag-asawang Takashima dahil sa kanyang husay sa pamamahala. Ngunit habang lumalaki ang kanyang impluwansya sa negosyo at tinatawag na siya ng ilang empleyado bilang Boss Seikin, nagsimulang mabahala ang mag-asawa. Mas lalo nila siyang binigyan ng mabibigat na responsibilidad at madalas pa umano siyang paringgan at maliitin. Madalas nilang ipaalala sa kanya na sila pa rin ang tunay na may-ari ng negosyo at ayaw nilang magkaroon siya ng labis na kapangyarihan. Ayon kay Harada Kengo, 2 araw bago ang krimen ay sinabi mismo ng mag-asawang Takashima na balak nilang alisin si Seikin sa kanyang posisyon bilang manager. Hindi niya inakalang makalipas lamang ang 2 araw ay mapapaslang ang mag-asawa. Noong una ay inakala ni Harada na paghihiganti lamang ito ng isang kakumpetensya sa negosyo. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, napansin niyang may mga pangyayaring hindi tugma.
Bagamat abala ang mag-asawa ay hindi umano sila basta-bastang pupunta sa distrito ng Hirakawa sa 10 oras ng gabi upang tumingin ng property. Maliban na lamang kung may taong lubos nilang pinagkakatiwalaan ang nag-aya sa kanila roon. Nagkataon ding si Seikin ang responsable sa paghahanap ng mga bagong lokasyon para sa kanilang mga restaurant. Mas lalo pang lumakas ang kanyang hinala nang 8 araw matapos ang krimen. May isang hindi niya kilalang lalaki na nag-alok na ibenta ang lahat ng restaurant ng pamilya Takashima sa mababang halaga at hinihikayat siyang magdesisyon agad. Bilang malapit na kaibigan ng pamilya, alam niyang wala silang planong ibenta ang kanilang mga negosyo. Dahil si Seikin na ang namamahala sa mga restaurant matapos mamatay ang mag-asawa, agad niyang ipinaalam sa pulisya ang kanyang mga hinala at sinabi niyang naniniwala siyang si Seiken Saiban ang tunay na utak sa likod ng pagpatay. Gayunpaman ay hindi agad kumilos ang mga otoridad upang hindi mabahala ang suspect. Sa halip ay lihim silang nagpatuloy sa pagkalap ng ebidensya at pakikipag-usap sa mga taong malapit kay Seikin. Ayon sa kanyang mga kaibigan, may 14 na restaurant ang mag-asawang Takashima at 5 rito ay si Seikin mismo ang tumulong na magdisenyo at magpatayo. Bagamat ang mga ito ang kabilang sa may pinakamataas na kita, hindi umano kinilala ng mag-asawa ang kanyang malaking ambag. Madalas din niyang ikwento sa kanyang mga kaibigan na hindi siya itinuturing na tunay na bahagi ng pamilya dahil hindi pa sila kasal ng panganay na anak ng mga Takashima. Ayon pa sa mga kaibigan ni Seikin, minsan umanong sinabi ni Seikin na kung mawala lamang sa mundong ito ang mag-asawang Takashima, siya na ang mamamahala sa lahat ng kanilang mga restaurant. Madalas din niyang banggitin na hindi siya sang-ayon sa paraan ng pamamalakad ng mag-asawa at umaasa siyang darating ang araw na tuluyan na silang magre-retiro. Pagsapit ng Mayo 2024, inaresto ng pulisya si Seiken Saiban sa kasong pagpatay. Sa isinagawang pagtatanong, hindi nagtagal ay bumigay rin siya at inamin ang kanyang pagkakasangkot sa krimen. Ayon sa kanyang salaysay, matagal na niyang kinikimkim ang galit sa mag-asawang Takashima at nais umano niyang mawala ang mga ito upang siya ang tuluyang makakontrol sa lahat ng kanilang mga restaurant. Ikinwento rin niya na siya ang nagplano na papuntahin ang mag-asawa sa isang property sa distrito ng Hirakawa noong gabi ng 15 ng Abril. Ang dahilan na kanyang ibinigay ay para lamang tingnan ang isang posibleng bagong lokasyon ng restaurant. Bago pa man ang araw na iyon, binayaran na niya si Sasaki Hikaru upang isagawa ang plano. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang malapit na kaibigan na si Ryo Maeda upang mahikayat ang mag-asawang Takashima na pumunta roon. Dahil si Ryo Maeda ang tumulong sa kanila sa ilang naunang pagbili ng mga property para sa kanilang negosyo, lubos ang tiwala ng mag-asawa sa kanya. Nang maayos na ang lahat ng kanilang plano, nalinlang niya ang mag-asawang Takashima at naipasok ang mga ito sa bakanting bahay sa Hirakawa at doon isinagawa ang pagpatay. Matapos ang krimen ay isinakay nila ang mga bangkay sa sasakyan, dinala sa Nasumachi at sinunog upang mabura ang mga ebidensya. Matapos ang pag-amin ni Seiken Saiban, inaresto rin ng pulisya si Ryo Maeda dahil sa kanyang naging papel sa kaso. Batay sa pinakahuling ulat, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at marami pang detalye ang hindi pa inilalabas ng mga otoridad. Ibig sabihin ay hindi pa tuluyang nagtatapos ang kasong ito at inaasahan pang may mga bagong impormasyon na lalabas sa mga susunod na araw. Sa kabuuan ng kasong ito, makikita kung paano maaaring itulak ng kasakiman at labis na pagnanais sa kapangyarihan ang isang tao na gumawa ng mabigat na krimen. Sa isang panig, hindi kailanman lubos na pinagkatiwalaan ng mag-asawang Takashima ang kanilang magiging manugang at madalas pa nila itong maliitin. Sa kabilang panig naman, pinili ng kanilang magiging manugang na bumuo ng isang plano upang alisin sila sa kanyang landas at makuha ang kontrol sa kanilang negosyo at mga ari-arian. Ipinapakita lamang ng kasong ito kung gaano kalalim ang maaaring epekto ng alitan, kawalan ng tiwala at kasakiman kapag hinayaang lumala ang mga ito.